ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Amen. Hallelujah. Pinagpalang araw ng pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat at maging sa mga ating mga kasama sa ating live streaming. Kung saan po kayo naroroon sa ibang panig ng ating bansa ay maganda at pinagpalang umaga sa inyong lahat. Amen. Hallelujah. Sige po, bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon habang tayo tumatayo. Amen. Hallelujah. Oh, glory. Praise you, Lord. Oh, glory. Yes, bigyan natin ang the best na palakpak sa ating Panginoon. Oh, we give you praise, oh Lord. You are worthy to be worshipped, oh God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, maraming salamat, oh Lord. We welcome you, Holy Spirit, in this place, oh Lord. Hallelujah. Fill us with your presence, oh Lord God. Hallelujah. Oh, glory. Yes, mag-usal tayo ng pasalamat sa Diyos. Ito yung pagkakataon natin na pasalamatan natin siya. Buhat sa ating puso. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. We give you praise. We give you glory. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Sama-sama po kami, O Lord God. Sama-sama kaming sasamba at magpupuri. Magpapasalamat sa iyo, O Lord God. Dahil sa loob na isang linggo, Lord, napakaraming ginawa mo sa aming buhay, O Lord God. Hindi namin mabilang, O Lord. Kaya lubos-lubos ang pasalamat namin, O Lord God. Kaya't kami naghahandog ng pagsamba, naghahandog ng pagpupuri, O Lord God, sa aming kagalakan, O Lord. Dahil ikaw ang totoong Diyos na siyang kumikilos sa aming buhay, O Lord God. Lord, fill this place, fill this temple with your presence, O Lord, with your Holy Spirit. Embrace us, O Lord. Embrace us, O Lord God. Embrace us, O Lord. Hallelujah. 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 Punuin mo kami ng kagalakan. Sa pasimula pa lamang hanggang sa matapos, O Lord God. Na alam po namin, O Lord, na nakalulugod sa iyo ang aming pagsamba, ang aming pagpupuri. Maraming salamat, O Lord God. Hayaan mo ang puso namin ang maghandog sa iyo. Ang aming espiritu, O Lord God, ang magsabing, Lord, salamat. Salamat, O Lord. Salamat. Hallelujah. 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 Maraming salamat, O Lord. At sa iyong lahat ng papuri, lahat ng pagdakila, O Lord God, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Lakasan pa natin ang pasalamat, ang palakpakan.
worship you today, O Lord. We continue to praise you, O Lord God. We want to touch your heart, O Lord God. We want to give you joy today, O Lord. Come, precious Holy Spirit. Move mightily in this place. Move mightily in our hearts. We love you, Holy Spirit. Yes, Jesus. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I'll find you waiting, and there I'll find relief. So with all my heart I worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Come on, lift our hands and worship to the Lord. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there
we praise, O Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Maraming salamat po, O Lord, sa araw na ito, O Lord God. Na muli, O Lord God, kami, O Lord God, ay humaharap sa iyo, O Lord. Yes, Jesus. Maraming salamat, O Lord God, sa paghihintay, O Lord God, sa patuloy na paghihintay sa amin, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God, for the peace, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God. You are worthy, O Lord God. For you alone, O Lord God. For you alone deserve the glory, O Lord God. For you alone deserve all praises, O Lord God. For you alone deserve all worships, O Lord God. For you alone deserve all thanksgiving, O Lord God. For you alone deserve adorations, O Lord God. Thank you, O Lord God. At sa iyo namin binibigay lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila. In the name of Jesus, everybody say, Amen. So, ayun po. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang maulan na pinagpala na araw ang meron tayo ngayon. Amen po ba? And I believe po na nagagalak po ang Lord na ang bawat isa po ay narito ngayon upang siya'y purihin at sambahin. Amen po ba? And I believe po na lahat ng tao po dito, lahat po ng nandito ay nananabig sa kanyang presensya. Amen po ba? Amen! Yes, Lord. I love singing praises. Yes, Jesus. Lift my hands and raise my voice.
be in your presence, oh Lord God. Yes, Jesus. I love to praise Him. I love to praise Him. I love to praise Him and lift up His holy name. I love to praise Him. I love to praise Him. I love to praise Him and lift up His holy name. Singing hallelujah, hallelujah, singing hallelujah, singing hallelujah unto Jesus my Lord. We exalt Him on high. I love to praise Him. I love to praise Him. I love to praise Him and lift up His holy name. I love to praise Him. I love to praise Him. I love to praise Him and lift up His holy name. Singing hallelujah, singing hallelujah, singing hallelujah unto Jesus my Lord. We exalt Him on high. I love to praise Him. I love to praise Him. I love to praise Him and lift up His holy name. I love to praise Him. I love to praise Him. I love to praise Him and lift up His holy name. And lift up His holy name. And lift up His holy name. We lift your name on high, Jesus. We love you, oh Lord God. We love to be in your presence, oh Lord God. We love to praise you, oh Lord God. You are worthy, oh Lord. You are worthy. You are holy, oh Lord God. You are holy, oh Lord God. Yes, Jesus. Patuloy nating itaas ang ating kamay sa ating Panginoon. Yes, Jesus. You are holy, O Lord God. You are, O Lord God. You are, O Lord God. You are the architect, O Lord God. You are the engineer, O Lord God, of our lives, O Lord God. The Savior of our souls, O Lord God. Yes, Jesus. Savior of my soul, I can find you through all my darkest moments. To you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days and leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who
you, O Lord God. We continue to worship you, O Lord God. Continue to worship you, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God. Thank you, O Lord God, sa pagmamahal mo, Lord God. Sa pagmamahal mo sa amin, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God. We love you, O Lord God. Yes, Jesus. I'm in love with you, Jesus. I'm in love with you. Take me deeper
Draw me close to you, O Lord God. Draw me close to you, O Lord God. You are worthy to be praised, O Lord God. You are worthy to be worshipped, O Lord God. We surrender, O Lord God, to you, our family, O Lord God. We surrender to you, O Lord God, our friends, O Lord God. Surrender to you, O Lord God, our classmates, O Lord God. We surrender to you, O Lord, lahat ng mga katrabaho namin, O Lord God. We surrender the Philippines to you, O Lord. Maraming salamat, O Lord God. You are so precious, O Lord God. Thank you so much for this privilege, O Lord God, to worship you, O Lord God. Yes, Jesus. At balang araw, O Lord God, makakasama namin, O Lord God, ang aming mga pamilya, O Lord God, upang sambahin ka, O Lord God. Purihin ka, O Lord God. Hanapin ang presensya mo, O Lord God. Manabik sa presensya mo, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God. All the glory belongs to you, O Lord. All praises, O Lord God. All worship, O Lord God. All adorations, O Lord God. All thanksgiving, O Lord God. All salvation, O Lord God, belongs to you, O Lord God. At sa'yo namin binibigay lahat, O Lord God. Sa'yo ang pagdakila, O Lord God. In the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Yes, Jesus. Muli po, tinatawagan ko po ang ating MC na si Pastora Naimi upang tayo pangunahan muli. Amen. Hallelujah. Praise God. Bago po tayo umupo, pwede bang kamayan natin, batiin natin, ngitian natin ating mga kapatid. Amen. Kamustahin natin. Amen. Sige po. Hallelujah. Sabi mo, maligayang pagdating sa pamilya ng Diyos. Hallelujah. Panatag mo ang iyong loob, dahil kasama mo ang pamilya ng Diyos. Buhay mo sa Kanya. Sige lahat ng ating mga kapatid,
pagkakamayan natin. Amen. Hallelujah. Buhay na walang hanggan. Maligayang pagdating sa pamilya ng Diyos. Binabati kita sa pangalan ni Jesus. Pagkatag mo ang iyong loob. Yung iba hindi pa nakakamayan na ibang mga kapatid. Amen. Dahil kasama mo Ang pamilya ng Diyos. Hallelujah. Amen. Isang malakas na palakpak sa Diyos. Praise God. Maligayang pagdating sa pamilya ng Diyos. Amen. Magkakapatid tayo sa Panginoon. Amen. Kaya dapat lang na every Sunday makilala mo yung iyong katabi. Amen. Hallelujah. Alam ko yung mga favorite nyo mga upuan, doon lang kayo umuupo Amen. Kaya isang araw babalasahin natin or lalagyan natin ng pangalan or alphabetical. Ha? Amen. Para makilala kasi baka masalubong mo, kapatiran pala. Kasama mo pala sa church ng JFC. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Muli ay welcome sa ating Sunday worship, sa ating joint fellowship. Amen. Marami tayong hindi nakarating siguro dahil sa masamang panahon. Pero yung iba ay nasa ating live streaming. Amen. So welcome na welcome. I-share natin ang live worship na ito. Pwede natin panoorin pa uli. Kung kayo po ay friend na or nai-add nyo na ang page ng Jesus is My Fortress Church, in your free time, pwede nyo panoorin uli. Dahil napakaganda na kung sumamba na tayo ng Sunday, maranasan pa natin uli. Amen? Kaya maligayang pagdating sa pamilya ng Diyos. Hallelujah. At welcome ang bawat isa. Amen? At welcome din natin. Praise God. May dinala ang Lord sa umagang ito. In-invite siya ni Pastora Ria. Kaway-kaway lang po. Amen? Ginaline Prevenoria. Ayun, nasa likod. Amen. May dalang baby. Amen. Welcome sa church, sa pamilya ng Diyos. At si Harleen Quillo, invited ni Ruby. Nasaan siya? Ayun, ayun. Welcome sa gawain ng Diyos at mamaya ay may kakausap sa inyo para mas maunawaan pa kung bakit may pagtitipong ganito. Amen? Kung bakit napakahalaga na makilala natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Isang malakas nga na palakpak sa Diyos. Hallelujah. May lalakas pa. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Binigyan tayo ng Lord na napakagandang panahon. Amen. Bagamat sa ibang lugar nakakaranas sila ng ulan, pero panalangin natin ang ating mga kababayan na nasasalanta ng bagyo doon sa bandang norte. Amen? At mapalad tayo dahil bukas ang church, nakapag-church tayo kahit nasa 3rd floor tayo. Amen? Dahil isang kalakasan para sa atin ang makadalo ng gawain. Makapakinig at lalo na syempre ang sambahin ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige, tuloy natin ang palakpak. Amen. Praise God. At last week, napakaganda ng topic. Amen. Ang kahalagahan ng pagdalo o pagtitipon tuwing araw ng linggo. Amen. Sino yung narito nung last week? Taas nga yung kamay. Bakit nahihiya? Amen. Oo, marami at marami din dahil sa alam natin na unawaan natin na sobrang lakas talaga ng ulan. Amen. At sa safety na rin. Amen. Ang mga kapatid, lalo na yung mga senior, wala sila dito. Pero may continuation. Amen. Sabi ni Pastor, itutuloy niya ang kanyang
topic about kahalagahan ng pagtitipon. Amen. Kaya lagi tayo maging ma-excite. Amen. Alam nyo kanina habang tayo nagwo-worship, nagsisink in sa akin yung inaawit natin kanina na, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I want more. Draw me closer. Draw me deeper. Amen. Na sa ating pagsamba ay ganun dapat yung ating pagsamba. Lord, I love you. Amen. I want more of you, O Lord. Dahil ang Diyos sagana sa pag-ibig. Amen. Kahit minsan tayo ay nadadapa, nanlalamig, mahal pa rin tayo. Welcome na welcome. Amen. Welcome tayo lagi sa gawain ng Panginoon. Kaya alam ko na bukas ang ating puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hayaan nating mag-sink in ito sa ating kaluluwa, ang kahalagahan ng bawat gawain ito. Kaya wina-welcome ko po ang lingkod ng Diyos para sa mensahe sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Breakdown muna. Amen. Amen. Sige po, tayong lahat ay pumikit. Amen. At ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga espiritu sa gagawin ng Panginoon. Habang tayo nakapikit, hayaan natin na kumilos ang Lord. Manguna siya sa ating buhay kasama ng banal na Espiritu. Hallelujah. Praise your name, O Lord. We are so very thankful, O Lord, for your grace and mercy. Labis po ang aming pasalamat sa kabutihan mo sa amin dahil patuloy po namin itong namamalas sa pamamagitan po ng iyong habag, ng iyong awa. Ikaw ang nagdadala ng mga tagliligtas. Ikaw ang nagpapadala ng mga taong magpapahayag. At ginawa mo, O Lord, ang iyong katawan, ang iyong iglesia, upang kami na iyong mga anak ay magkatipon at magkaroon ng pagkataon na makipag-fellowship sa aming mga kapatid. Na ikaw ang tanging ulo ng iglesyang ito, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo. We bless your name. We give you honor. We give you praise, O Lord. We bless your name, Lord. We give you praise. My cross you bore, so I could live in the presence died for. And now my life was yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. Salamat, Lord. Totoo, Panginoon, worthy is your name, O Lord, to be lifted up, to be exalted, O Lord. Blessed be your name, O Lord. Salamat, Lord, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos at Panginoon na aming maaasahan sa lahat ng panahon. Sinabi mong sasamahan mo kami sa anumang sitwasyon na hindi mo kami iiwan at hindi ka nangako, Panginoon, ng kapayapaan na laging maayos ang aming sitwasyon. May mga panahon na kami po ay nag-i-struggle, nasa battle, Panginoon, nasa mga pagtatanong, nasa kawalan, maraming panahon, at wala kaming ibang malapitan kundi ikaw. Sa kabila ng lahat, Lord, you are still and worthy to be worshipped. Still and worthy to be worshipped. Salamat po sa iyong karangalan, and cover us, Lord, with the blood of Jesus. And we ask you, Lord, sweet precious Holy Spirit, once again,
take over this place and fill this place. Fill every heart, O Lord, of your presence. Thank you, Lord. In Jesus' name, everybody say amen. 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 Palapakan natin si Lord. Amen. Sabi ko, palapakan natin si Lord na malakas. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Wow. Pakisabi nga sa iyong katabi, good morning, kapatid. Ayan. So, nagpapatuloy po tayo sa ating pong pagtalakay. Noong nakaraan ay ating pong tinalakay ang kahalagahan ng pagdalo. Ang ating pakikiisa, dahil ito ay tungkulin natin na hindi natin dapat iwanan. Ito ay ating pananagutan, hindi lamang sa Diyos, kundi mismo sa ating mga sarili. Mahalaga na maunawaan natin ang lalim ng salitang fellowshipping o pakikipag-ugnayan. Kaya ang ating title ng nakaraang linggo ay Come Out of Your Comfort Zone. So ito po ay nagpapatungkol na minsan yung mga bagay na dumarating sa buhay natin ay kailangan tayong kumawala. Ating in-example ang maraming bagay sa mundong ito, especially mga kapatid kay Kristo. Alam niyo ba yung bago ako magsimula ng ating pong pangalawang mensahe patungkol sa Come Out of Your Comfort Zone, naalala niyo ba ang layunin ng isang agila kapag siya ay nagkaroon ng mga inakay? Kapag siya nagkaroon ng mga inakay, isa o dalawa, at kapag ito ay may kakayahan ng lumipad, may kakayahan na itong maghanap ng pagkain, may kakayahan na itong maghanap ng mga daga, ng mga ahas, sawa na kailangan niyang makain, ang ginagawa ng nanay at tatay ay unti-unting inaalis yung pugad. Kasi yung pugad ng agila ay mga kahoy na mga maliliit na pinagpatong-patong ng nanay at tatay at doon siya ginawang pugad. At pag siya ay malaki na at may kakayahan ng lumipad, ang ginagawa ng ama at inang agila, isa-isang tinatanggal ang mga kahoy na nagkakapatong-patong doon sa tinatawag na pugad. Hanggang sa wala ng mapaghigaan, mapagpahingahan yung inakay. Ito ang panahon na kailangang lumipad ang inakay sapagkat hindi kailangang habang panahong siyang hihingi ng pagkain sa kanyang nanay. Amen? Ibig sabihin, maging ang ibon alam niya kung ano ang kanyang pananagutan. Maging ang ibon ay alam niya kung papaano gagawin ang kanyang trabaho bilang isang agila dahil alam niya na hindi habang panahon ang nanay at tatay ay magpapatuloy na magbigay sa kanya ng pagkain. Darating isang araw, siya naman ang sasalok, siya naman ang hahanap ng ahas, ng daga, ng kuneho, kahit anong hayop, kinukuha sa riwang hayop at doon ay kanyang kinukuha para maging pagkain. At yun ang nagiging tatawag na salinlahi ng mga agila. Yun ang tatawag na pananagutan o accountability o responsibility. Tayong mga tao, huwag tayong patalo sa agila. Pakisabi sa katabi, huwag kang patatalo sa agila. Kaya nga, mga kapatid kay Kristo, bakit nga ba maraming tao ayaw lumabas dun sa comfort zone? Magkaroon tayo ng isang kwento patungkol sa isang pamilya na kadalasan nakikita natin sa mga lugar na lalo silang napupuno ng kahirapan. Ano ang dahilan? Number 1, kapag yung isang tao ay hindi naturuan na maging independent sa panahon ng kanyang pagiging bata, habang panahon siyang aasa sa kanyang magulang. Napakaraming kwento, napakaraming istorya, napakaraming makikita natin maging sa ating Facebook at sa ating social media. Makikita natin ang maraming matatanda na naghahanap buhay para sa kanilang anak, na nagkaasawa, na nagkaroon ng anak, na nagkaroon ng pamilya sa loob pa rin ng bahay ng kanyang nanay at tatay. Ang tawag sa kanila ay naging irresponsable. Dahil hindi sila tumatayo sa sarili nilang pananagutan, yung kanilang anak, iniaasa sa magulang. Ito ng mga magulang, pambihira. Tinuruan yung kanyang anak na maging batugan at tamad upang hindi niya magawa ang tungkuling dapat niyang gawin. Ito ang istorya ng ating bansa. At maging sa ibang bansa ay ganun din. Sa Amerika, at the age of 18, magsusulo ka na. Kailangan mong umalis sa tahanan mo at maghanap ka, mag-independent ka, gawin mo ang trabaho mo, gumawa ka ng dapat gawin. Eh ano kaya kung ganito ang gawin dito sa Pilipinas? Ano kaya mangyayari sa mga kabataan? Di ba?
Pakitanong nga ang iyong katabi, ano kaya mangyayari sa mga kabataan? Could you imagine, grabe ang pagpapagal ng magulang, nakapag-aral, tapos sa makatapos ng pag-aaral, istambay, walang puso, walang pananagutan, ayaw niyang i-take over ang responsibility ng ginawa ng kanyang mga magulang. Pakisabi sa iyong katabi, tumulad ka sa isang agila sa pananagutan. Bago tayo magpatuloy, ay siyempre gusto ko munang batiin ang ating isa sa mga nakapasa sa ating board exam. Yan, si Kate. Kate, halika rito. Palakpakan natin ang Panginoon. Last Sunday pa dapat ito eh. Nag-outtake na siya kahapon. Friday. Friday ano? Saturday kahapon. Okay, Kate, halika rito. Testify mo yung kabutihan ni Lord. Huwag ka mahiya. Ngayon pa ba? Ngayon pa ba ikaw mahihiya? Halika. Dito ka, halika. How proud your parents are. Come on. It's time for you to shine. Palapakan natin si Lord. Okay, halika. Patutuo mo yung ginawa ni Lord. Anak po yan ni Brother Manny at Sister Ellie. Dito ka sa gitna. Dito ka. Para kita sa... Palapakan natin si Lord. Alam nyo ba na si Kate ay naging gitarista natin dito? Naging gitarista yan. Magaling mag-gitara. Minsan nahuhuli, minsan nahuuna. Okay, Kate, patutuo mo yung ginawa ni Lord. Nakapasa ka, whatever is it. Sige. Salamatan mo ang mama at papa. Naku, my Lord. Ayun po, una nagpapasalamat ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng grace tsaka favor. Magugusot yung buhok mo, huwag mong hawakan. Tapos ayun po, kay mama at papa, tapos sa mga kapatid ko. Yun lang. Walang natin ang Panginoon na sa buhay ni Kate. Ngayon, isa na siyang professional na psychologist. Yan. Salamat sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, tulad ng binanggit natin nakaraan, come out of your comfort zone. Huwag kang aasa sa magulang mo kung ikaw ay matanda at mayroon ka ng kakayahan para gawin ang isang hanap buhay na ikaw naman ang magsusupply dapat eh. Amen? Pero hindi obligasyon ng isang anak ang magulang. Pero, depende yan sa pagmamahal ng isang anak sa kanyang magulang. Alangan namang iwan mo ang iyong mga magulang. Eh wala na silang resources. Eh di dapat ikaw suportahan mo. Amen? Ilang kayo magkapatid, suportahan nyo, porsyento hanggang maging 100%. Amen? Tagal-tagal mula dun sa pagiging sanggol. Tanawin na lang natin yung kabutihan ng Diyos sa ating mga magulang. Yun na lang. Bakit ang lakas ng palakpak mo? Ha? Yung tanawin na lang natin yung kabutihan ng Diyos para mabigyan natin ng ganti ang ating mga magulang. Tanawin natin yung kabutihan ng Diyos na binigay sa iyo. Huwag ka na mag-isip kung ikaw gaganti sa magulang mo. Tayong mga Pilipino ay pinuno ng Diyos ng isang ugali na lagi nating nire-respeto ang ating mga magulang. At kalinsabay ng respeto sa ating mga magulang, kung wala na silang kakayahang maghanap buhay, ay dapat mag-supply ka ayon doon sa iyong galing sa puso. Hindi galing sa iyong obligasyon, kundi galing sa iyong pagmamahal sa iyong magulang. At kung ganito ang magiging sitwasyon, walang tamad na kabataan. Walang irresponsable na pamilya o magulang na darating. Magugulat ka. Kailangan akong magsipag kasi yung aking mga apo nag-aaral, walang kinakain. Kailangan maghanap buhay ako. 70 years old na yung lola. Sinong may kasalanan? Si lola. Dahil hindi naturuan, binaby yung baby, hanggang sa dumating na ang panahon sa kanyang buhay, hindi na siya makabalik sa simula na dapat ay turuan. Habang panahon pa naman, susubuan mo yan. Kaya sabi ko sa aking misis,
Kasi ang aking misis, sobrang protective sa aming nag-iisang anak. Oh, baka malimutan mo, kailangan mo to, kailangan mo yan. Huwag mong kalimutan. Naku, mama, malaki na ako. Sabi ni Jan. Huwag ka namang overprotective. Kapag naturuan mo na, hindi sinusundan ng nanay na Agila at tatay na Agila, yung kanilang inakay. Was na yan ay nagkaroon na ng bagwis. Hiwalay na yan kukuha ng resources para sa kanya. Amen? Palapakan muna natin si Lord na malakas. Amen. Lumabas ka sa iyong kinahihigaan. Lumabas ka kung saan ka konbenyente. Lumabas ka sa mga lugar kung saan nagiging tamad ka at matugan. Ano sabi ng Panginoon sa Colossians chapter 3, verse 23? Pagpapatuloy natin ang ating mensahe nakaraan na napakaganda, come out of your comfort zone. Colossians chapter 3, verse 23. Ang sabi dito, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. Maraming magulang ay nire-require ang kanilang anak. Pinag-aral kita, pinalaki kita, ginawa kitang ganito, dapat pagtanda ko, gagabayan mo ako. Yan ang kultura ng ating bansa. Kaya matanda na si Nene, matanda na si Tutoy, wala pang asawa, di pa makapagpamilya. Bakit? Nag-iisip ngayon kung bakit hindi pa siya makapag-asawa kasi marami siyang pinapakain sa bahay. At maraming mga batugan doon sa bahay na umaasa kay ate, umaasa kay kuya. Dapat magkaroon ka na ng puso para magkaroon ka ng pananagutan. Lumabas ka doon sa pugad na kung saan nandudong ka lagi. Laki-laki mo na. Asa ka pa. Tapos na ang pag-aaral, tapos na ang kolehiyo, tapos na ang lahat ng pag-aaral. Then, trabaho. Resources. Maging additional sa ekonomiya ng iyong pamilya. Amen? Amen? Magnegosyo kung kaya, magtrabaho, mag-ipon. Bigyan natin ng pagkataon na maging responsable tayo because hindi tayo habang panahon ay ganyan ang sitwasyon. Ito lang isang payo ko sa mga magulang. Sa hindi pa matanda, nakatulad ko na matanda na. Yung magulang na before 60 pa, huwag kayong umasa sa inyong mga anak. Kung kakayanin niyo mag-ipon, mag-ipon kayo ng inyong savings. Mag-savings kayo. Dahil pag kayo ay nagkaroon ng pagkakataon na makasama ninyo ang manugang nyo na hindi nyo nakilala, pero kilala ng inyong anak, siya ang magiging magulang sa inyo sa panahong kayo matanda na. Marahil naiintindihan ninyo ang prinsipyong ito. In the entire Philippines, marami tayong mga kapwa Pilipino, mga kabataan at the age of very young age, mayroon silang negosyo, yung kanilang isip, magkaroon ng resources. Hindi sila nag-iisip gumasta. Nag-iisip sila kung paano makadagdag sa pangangailangan ng kanilang sambahayan. That's a responsible. Hindi sila humihingi ng bawat pera na mula sa mga magulang para lamang bilhin ang kapritso ng kanilang mga gusto. Come out of your comfort zone. Ang mga magulang ay mayroong malaking responsibilidad. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Ephesians chapter 6 verse 1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sapagkat ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Giginhawa ka, hahaba ang iyong buhay. Amen? Giginhawa ka na, hahaba pa ang iyong buhay. May pangako si Lord at pagpapalain ka ng Diyos. Ibig ba sabihin, Pastor, pag nag-asawa na ako, kakalimutan ko na yung mga magulang. Sabi ko nga, kung ikaw ay lumaki bilang isang responsable, tiyak ako na hindi mo kalilimutan ng magulang mo. Amen? Sigurado ako,
na sa pamamagitan ng iyong pag-ibig sa Diyos, dahil ikaw ay nagsalita at nagsasabing anak ka ng Diyos, magiging responsable ka. Hindi na kailangan kausapin ka pa ng kung sino-sino. Alam mo na ang kalikasan ng iyong puso. Mahal mo ang magulang mo hanggang sa kanilang huling hininga. At susuportahan mo sila sa abot ng iyong kaya. Ngayon, kung may pamilya ka na, priority ang pamilya mo. Kasino ba naman magtabi ka ng isang bagay, ng isang amount na kailangang maitulong mo sa iyong mga magulang? Kung marami kayo sa inyong sambahayan, sa iyong pamilya, magkakapatid kayo, dapat lahat, kapag dumating na sa panahon na kayo ay naghahanap buhay, na dapat lahat ay may pananagutan sa inyong mga magulang. Be responsible, be accountable. Come out of your comfort zone. Hindi habang panahon malakas ang ating magulang, isang araw iiwanan tayo ng mga yan. If you don't know how to stand on your own, you will die. Kaya mahalaga na mayroon tayong espiritu na naunawaan. Kapag kayo pinagsasabihan, hindi kayo pinagsasabihan para kulitin. Binibigyan kayo ng pagkataong maintindihan ninyo kung ano ang buhay. Sabi nga ng ating mga lolo at lola, papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Ito isang advice ko po sa mga kabataan. Huwag na huwag ninyong gagawing katulong ang inyong mga magulang. Hindi sila alipin sa bahay nyo. Sila ay magulang na nagbigay sa inyo ng buhay, ginamit ng Diyos. Maging responsable tayo sa ating mga magulang, sa ating sarili, at sa mga saling lahi na kung saan ibibigay ng Panginoon sa atin. Palapakan muna natin si Lord na malakas. Amen. Malakas sa palapak para kay Lord. Come on! Minsan malaking suliranin. Ano? Malaking suliranin. Habang ako po'y nanonood sa isang reels ng Facebook, napanood ko ang isang bilyonaryo sa ating bansa. Sabi niya ganito, hihiramin ko yung kanyang word. Sabi niya marami tayong mga kababayan. Mahirap na nga, pero mayroon pang aso na halaga ay 50,000. Wala akong pinapatamaan ha. Sinabi lang niya. Ang cellphone, iPhone 14. Lagi na sa samyupsal. Sa Eat All You Can. Lahat ng damit branded. Hindi mo bibili ng lokal. Puro made in the USA. Made in Europe. Kaya habang tumatanda, walang naipon. Kaya sabi niya, walang naipon, walang na-save. Naging irresponsableng magulang. Kahit anong hingin ng anak, bili kasi may pambili, malakas pa. It's time for you to say no. Wait for your time. Magtrabaho ka na para yung katas ng trabaho mo, yun ang ibili mo. Amen? Be a responsible parent. Be a responsible children. Minsan sinisisi natin yung ating magulang. Bakit nagkaganito? Bakit? Habang panahon ba? Karga-karga ka ng magulang mo. Diba isang araw lumalakad ka na rin? Alam mo na rin yung pananagutan mo. Alam mo na rin yung iyong tungkulin. Alam mo na rin yung iyong responsibilidad. Bakit you always blame your parents? Ay meron ka ng pagkakataon na gawin, ayusin, at alisin sa landas na dinaanan ng magulang mo ang iyong buhay. Bakit mo uulitin? Bakit muli ka maglalakad doon sa landas na nilakad ng mga magulang mo ay pwede ka namang kumaliwa o kumanan? Desisyon mo na yan. Amen? Ay bakit naging pabalik-balik na lang? Alam ko na napanood nyo yung isang reel patungkol sa isang OFW. For almost 30 years, tinulungan niya ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga pamangkin, ang kanyang mga anak. Tinulungan niya.
At nung wala na siyang trabaho, nag-resign na siya, ano nangyari? Pinapalaya sa bahay. Ni minsan hindi siya pinahiram dahil wala na siyang pera. Napakasakit sa puso ng magulang na ganun ang gawin ng mga anak. Na hindi sila talaga nakaintindi sa layunin ng Diyos. Amen? Amen. Sinong may kasalanan? Magulang ba o anak? Parehas! Don't blame your parents kung mayroon ka ng pagkakataong ibahin ang landas na pwede mong lakaran. Bakit mo uulitin? Galit ka sa magulang mo kasi naging ganito siya. Galit ka sa nanay mo kasi naging ganito siya. Kaya hindi ka nakapag-aral, hindi ka nagkaroon ng edukasyon. Mayroon ka ng 2 kamay, 2 mata, 2 tainga. At may mga paa ka na pwedeng ilakad. May utak ka na pwedeng magdesisyon kung anong trabaho ang pwede mong gawin. Bakit lagi mong sinusumbat sa magulang mo ang iyong kalagayan? Bakit ngayon nandiyan ang sa kanyang kalagayan? Dahil nga sa ang totohanan, imbis na ayusin mo ang sarili mo, sinisisi mo ang mga magulang mo. You spend a lot of time blaming your parents. Instead of appreciating them, you blaming them. Alam niyo ba kapag ang inyong mga magulang ay pinagsabi at pinagwikaan mo ng masama, hahabulin ka ng sumpa ng kahirapan. Hahabulin ka ng sumpa ng kahirapan. Kaya nga marami tayong mga kabataan, bakit nasaan sila ngayon? Oo, kumikita sila, may pera sila, pero kapos sa lahat ng bagay. Sapagkat nilabanan nila ang kanilang mga magulang. At at the end of the day, nagkapamilya, ganun din ang ginagawa sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo. Sinasalin natin ang sumpa ng kahirapan sa ating mga anak sa pamamagitan ng ganong sitwasyon. It's time for us to cut the curse. To destroy the curse of the enemy, ang sumpa ng kahirapan ay hindi pwedeng manatili sa mga anak ng Diyos. Palakpakan natin si Lord ng malakas. Amen. Malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Come on! Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Alam ko, mga nanay, mga tatay, mga may edad na, meron tayong kanya-kanyang kwento tungkol sa kahirapan. Ako nga pa nagkikwento ako kay Mrs., natatawa siya. Si Papa nagpapatawa. Hindi ako nagpapatawa. Bawat nanay at tatay ngayon may kwento ng kahirapan sa nakaraan nung siya ay bata pa. Tama? Kung gaano nag-struggle ang mga ito, mga nanay at tatay. Kaya kung kayo ay naglilitan niya na ang inyong mga magulang, ay naku, kung nabuhay ka noon, kami ganito, kami ganyan. Noon walang payong, walang automatic. Dahon ng saging, dahon ng gabi, dahon ng galyang. Ano ang aming plato? Yung pinutol na puno ng saba. Doon nilalagay yung pansit. Pansit pa lang, buhay na buhay ka na. Kaya pag nagluluto ang misis ko pansit, ay naku, ikaw na lang kumain. Sawang-sawa na ako. Tapos maglugaw tayo, magtsampurado. Ay, isa pa yan. Hindi na pwede. Sawang-sawa na ako. Agahan, tanghalian, hapunan, lugaw. Granada, ang ulam. Ano yung granada? Asin. Kaya sabi nung lola namin, bakit apo mga payat kayo? Kumain ka ba naman ng agahan lugaw, tanghalian lugaw, gabihan lugaw, pag-utot mo lugaw? My Lord. Palapakan natin si Lord na malakas. Come on. Bawat magulang ay mayroong istorya. Bawat magulang ay may istorya ng kahirapan, may istorya ng struggle, may istorya ng biyaya, may struggle ng kahirapan.
And we cannot compare to each other kung anong naranasan nating kahirapan. Ang maganda lang sa mga magulang ngayon, ayaw na nilang ipamana ang kahirapan sa kanilang mga magiging anak, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay. Oh, my Lord, my Lord. Kung kinakailangan, huwag mo nang ipamana sa mga anak mo ang kahirapan. Magpamana ka na ng edukasyon, huwag lang kahirapan. Palapakan natin si Lord muli ng malakas. Come on. Come out of your comfort zone. Mahalaga na maintindihan natin ang buhay na ito. Hindi tayo habang panahon bata, hindi tayo habang panahon ganito, hindi tayo habang panahon ganyan. Sabi ko nga sa misis ko, Ma, pag binigyan tayo ni Lord ng bahay, mayroong lifter. Yung kwarto natin nasa taas. Dahil isang araw, hindi mo nakakayaning umakyat sa hagdan. Darating yan. Kaya to anticipate such kind of future, sabi ko, bibili ako ng lifter. Parang elevator, pero lifter ang tawag. House lifter kung tawagin, hindi house elevator. Pasok ka lang doon, kahit ikaw ay 3 na ang paa mo, may tungkod. Amen? Amen? Nag-a-anticipate ako. Dahil mag-aasawa ang anak ko. Alam nga naman pa nag-asawa siya, kasama namin, manugang namin. Kumuha ka ng bahay mo. Amen? Minsan, may panahon na masakit mapawalay, pero kailangan mong gawin. Katulad ng agila na ating in-illustrate kanina. Kailangan tanggalin niya ang mga maliliit na kahoy upang maging responsabling agila ang kanyang anak. Ganon din sa buhay natin. Meron na bang nangarap na magulang, Uy, anak, ang ganda-ganda mo. Paglaki mo, ha? Maging hostess ka. Yung bawat gabi mo, ha? 3,000. Wala nangarap ng ganun. At habang nag-uusap kayo mag-asawa, yung inyong anak ay lumalaki at yan, nandyan. Didikit na natin yung anak natin. Anong pangalan niya? Judas Iscariote. Marana. Walang nangarap ng ganun. Lahat ng pangarap natin maganda. Amen? Amen? Walang bata, wala kang makitang Judas ang pangalan. 4 na bilyon ang tao sa buong mundo, walang Judas ang pangalan. Jude mayroon, pero Judas wala. Amen? Kaya nga, mga kapatid, huwag mong pahintulutan na lumaki ka nang wala kang responsibilidad. Yung mga kapatid ko nag-aral sa high school ng aming bayan. Akyat lang sila, 1 kilometer na lakad. Wala pang sasakyan noon, 1 kilometer na lakad. Andun na sila sa school. Ako pag-graduate ko ng high school, ng elementary, tinapon ako ng tatay ko. 17 kilometers away from our home. Nabuhay ako mag-isa. Naikwento ko sa inyo marami. Nagnanakaw kami ng mga langka. Pinupukol namin yung mga nyug. Lahat ng kamuti hinuhukay namin. Yung mga upo, yung mga papaya, ampalaya. Pag nagugutom na kami, gabi kami umaatake. Attack! May kasama ako. Yung mga dalanghita, para kaming mga buaya doon na gumagapang para lamang makalusot. Kahit maasim, sige. Hataw, nakaw. Ayun, magnanakaw ako nung estudyante ako nung high school. Bakit? I want to survive. Salbahing kahirapan yan. Sobrang kahirapan. Ano ang aking nais ipaabot sa bawat isa? Sabi ko nga, may kanya-kanyang kwento. Amen? May kanya-kanyang kwento. Gado kahirap.
Pag-graduate ko ng high school, dumagsa sa amin ang mga tagalabas. Alam niyo yung tagalabas. Nirecruit kami. Sabi ng tatay ko, lumayas ka rito. Pumunta ka doon sa kuya mo. At the age of 16, nandiyan ako sa Calamba. Hilaw na hilaw. Wala pa halos. Pero dahil pinalaki ako ng magulang ko, at yun ang naintindihan ko sa tatay ko. Despite of all the fact na parang hindi ako mahal, mahal na mahal ako ng tatay ko. Bakit? Tinuruan niya akong tumayo sa sarili kong paa. Palapakan natin si Lord na malakas. Amen. Yun ang ating i-appreciate. Yun ang ating pasalamatan. Na parang ang lupit ng tatay mo, ng nanay mo sa iyo, pinag-aaral ka, pinapalo ka, nilagay ka sa sako, o sa anumang ka man, nilagay para makapag-aral. Pagmamahal yan ng ating magulang. Minsan di naintindihan. Kaya nung mamatay yung aking kapatid, kaunting kwento lang ng konti. Yung aking sinundan, meron kaming negosyo noon, nagbabagsak kami ng mga first class na mga isda. Gaya ng tanigi, lapu-lapu, maya-maya. Laki ng pera ng tatay ko. Pero nagkasakit ang aking kapatid. Leukemia, cancer sa dugo. Stage 4. Despite of all that, ay dinala namin siya sa St. Luke's. Inalam. Pero despite of the fact na ganoon, wala, mauubos ang pera. Sabi ko kay Tay, uwi na tayo. Nung mamatay yung aking kapatid sa Provincial Hospital ng Camarines Norte, nandun yung tiyahin ko, sabi ko, mahal na mahal ni tatay yung kapatid ko. Sabi ng tita ko, ano ka ba? Hindi mo naiintindihan tatay mo? Doon ko naunawaan. Yung pala unti-unti akong inihihiwalay ng Diyos para maging isang responsableng tao. At isang araw ito na, tinawag na ako na naging pastor. Masalimuot ang ating mga kasaysayan. Pero isa lang ang gusto kong i-point out. Kung mayroon kang magulang na mahigpit sa iyo sa panahon ng kabataan, huwag mo silang kapuutan, huwag mo silang kagalitan, huwag kang magkaroon ng hinanakit sa kanila sapagkat ang tanging layunin nila, mapabuti ka. Palapakan natin si Lord, palakas, amen. Minsan pinapalo ka sa puwet, hindi ka naman binubugbog, pinapalo ka sa puwet, magpasalamat ka dahil lahat ng pinalo sa puwet, naging responsabling mga magulang ngayong panahong ito. Opo, naging responsable. Kaya pag kayo pinagsabihin ng inyong mga magulang, see to it. Ngayong born again na kayo, anak na kayo ng Diyos, nandito na kayo, tinanggap niyo si Jesus bilang Panginoon at Pagligtas para sa pagtanaw natin ang utang na loob sa Panginoon, sa kabutihan niya sa atin. Mahalin natin ang ating mga magulang. Come out of your comfort zone. Hindi ka napasanin ng iyong mga magulang ngayon. Kung mayroon ka ng kakayahang maghanap buhay, kakayahang magtrabaho, hindi ka napasanin. Dapat nakakadagdag ka na ng ekonomiya ng inyong pamilya. Palapakan natin si Lord. Malakas, amen. Hindi habang panahon. Sirain na natin ang sumpa ng kahirapan sa pamamagitan ng ating pagsunod. Amen? Ano man ang inyong gawin, gawin ninyo ito dahil sa ating Panginoon, sa ating binasa. Amen? Amen? Bigyan natin ng pagkataon naman ang ating susunod na henerasyon na makikita ang legacy sa buhay natin na tayo isang masunuring anak ng Diyos, masunuring anak ng ating mga magulang at magiging masunuring magulang sa ating magiging mga anak. Palapakan natin si Lord. Come on. Hallelujah. Do not blame your parents. Do not blame your children. Walang sisihan. Kaya nga tingnan nyo mga kapatid, sa church lang natin, dito, sinishare natin ito dahil maraming magulang takot magpahayag sa kanilang mga anak. Baka sila sigawan, singhalan. Mga anak, wala kayong karapatang sigawan ng inyong mga magulang.
saan mang anggulo ng inyong buhay, anumang angle ng inyong buhay, wala kayong karapatang singhalan ng inyong mga magulang. Mananagot ka sa Diyos. Pananagutan mo yan sa Panginoon. Amen? Hindi ibig sabihin malaki ang pera mo, malaki ang kita mo, malaki ang sweldo mo, at aalipinin mo na lamang yung mga magulang. Come on. Kung wala sila, wala ka. Amen? Huwag kang maghinanakit. The more na ikaw ay naghinanakit, nagkakaroon ka ng tampo, the more na gusto mong daanan yung kanilang dinaan ng kahirapan. Huwag. Palayain mo sarili mo. Pakisabi sa iyong katabi, palayain mo ang sarili mo. Huwag na huwag kang lalandas sa landas na kung saan ay kabiguan ang kanilang naranasan. Kaya kung pinag-aaral ka, mag-aral ka. Huwag ka magbulakbol. Wala ka pang trabaho, wala ka pang negosyo, wala ka pang income, puro boyfriend, puro girlfriend. Forget it muna! Salbahin ng inuuna pa yan. Amen? Be responsible, be accountable. Huwag kayong maging batugan. Huwag kayong maging tamad. Grab the opportunity until you reach your success and your goal and destiny. Huwag na huwag niyong pahintulutan na agawin ng lalaki o babae ang inyong pangarap. Nilagay ng Diyos yan sa inyong harapan, gawin ninyo ang dapat gawin. Kahit ilang lalaki, ilang babae ang iyong maging asawa o boyfriend, sa totoo lang, wala ka pa rin kasiyahan sa iyong spiritual, sa iyong buhay. Kaya pinakamahalaga pa rin ang Lord. Kay Lord tayo magsulit. Sa Kanya tayo bumalik. Bigyan natin ng pagkataon ng ating sarili na maging tunay na masaya sa harap ng ating Panginoon. Palapakan natin si Lord. Come on! Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Napakabuti ni Lord. Pakisabi nga si katabi, napakabuti ni Lord. Kaya kung ikaw man ay nandiyan sa inyong kalagayan at narinig mo ang mensaheng ito at para bang nakikita mo na parang sinisisi mo magulang mo, ihinto mo na. Huwag ka na magdagdag pa ng sumpa sa iyong buhay. Amen? Panahon na para sirain natin yung sumpa. Magbalik loob tayo kay Lord. Sumuko tayo sa Panginoon. Ibigay natin kay Lord. Isuko natin yung buhay natin. Iligtas natin yung ating kaluluwa sa pamamagitan ng pagtanggap sa tagapagligtas. And your life will never be the same again. Come out of your comfort zone. You cannot save your own life. You are not the savior of your life. Only Jesus. Only Jesus. Only Jesus. Only Jesus. Only Jesus. Only Jesus. Siya ang nag-iisang tagapagligtas. Tayong lahat ay tumayo, please. Hallelujah. Surrender your life to the Lord. Worthy is your name, Jesus. Everybody close your eyes, please. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Thank you, Lord. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Come out of your comfort zone. Close your eyes, please.
Gusto ko magbukas ng isang imbitasyon sa mga taong hindi pa tumatanggap kay Lord. Maaring sabi mo, kilala mo si Lord. Hindi ka nakakalimot kay Lord. Pero hindi ito ang solusyon. Ang solusyon ay tanggapin ang tagapagligtas. Kaya gusto kitang anyayahan na sumunod sa maikling panalangin na ito. Taas mong iyong kamay sa ating Panginoon. Come on. Lalo na po kayo ngayon na nakarating. Gusto kong gabayan kayo sa isang maikling panalangin. Panalangin ng pagtanggap at pagsuko ng buhay sa Panginoon. Tanging si Jesus lang makapagbibigay ng malaking pagbabago sa ating buhay. Kaya sa Kanya tayo lumapit. Hindi sa relihiyon. Kay Jesus tayo lumapit. Sabihin mo ito ng malakas mula sa iyong labi. Habang ikaw ay nakayuko, sabihin mo ito, Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako po ay isang makasalanan. Na katulad ng lahat, wala akong nagawang matuwid sa iyong harapan. Ako po ay nagkasala. Inaamin ko po ang aking kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa ngayon. Ako po'y humihingi ng tawad. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala. At binubuksan ko, Panginoong Jesus, ang aking puso. Halika sa aking puso, Panginoon. Inaanyayahan kita. Pumasok ka sa aking puso ngayon. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw na ang aking Diyos. Salamat sa buhay na walang hanggan na pangako mo sa akin. Salamat sa bagong buhay. Ito po ang aking dalangin. Manatili tayo na kayuko at nakapikit. Hallelujah. Tas natin ating mga kamay, mga kapatid kay Kristo. Pasalamatan natin si Lord sa kanyang kabutihan. Sirain na natin ang sumpa ng kahirapan. Wasakin na natin ang sumpa ng kahirapan sa ating pamilya. Panahon na upang sumunod sa Diyos na nagpapala. Panahon na upang humakbang sa matuwid na buhay at landasin. Come out of your comfort zone. Umalis tayo doon sa katamaran, irresponsableng sitwasyon at walang pananagutang tao. Panahon na upang tayo ay maging karagdagan sa mga bagay na kailangan nating magampanan. Tayo ang sagot ng Panginoon sa problema natin sa ating mga pamilya at sambahayan. Come out of your comfort zone. It's time for you and for me to destroy the works of the curse of poverty in our lives. In our family, in the name of Jesus, we destroy the works of the enemy. The spirit of poverty. In Jesus' name, the curse of poverty, we destroy it right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. We declare, O Lord, the blessing after blessing after blessing in Jesus' name. Favor after favor after favor in Jesus' name. Lord, magkaroon ng mga trabaho ang naghahanap ng trabaho. Magkaroon ng negosyo ang mga tao na gustong magnegosyo. Bigyan mo ng kapital, Panginoon, ang mga anak mo na naghahangad ng negosyo. Ikaw ang Diyos na may kapangyarihang sumira ng sumpa ng kahirapan sa aming sambahayan, sa aming pamilya, sa mga mahal namin sa buhay. Lord, ang henerasyon na darating sa amin ay henerasyon na pinagpapala mo, katulad ng sinabi ng iyong lingkod na si Haring David. Matanda na ako mula sa aking pagkabata. Wala pa akong nakitang isang taong matuwid at ang kanyang mga anak ay namalimos sa lansangan. Dahil lahat, Lord, ng matuwid ay pinagpapala mo. Salamat, Lord, sa mga pagpapala. We blow the spirit of blessing, O Lord, destroying every curses in our family in the name of Jesus. Come on. Come on, in Jesus' name. Say it.
Sabihin mo kung ano yung sumpa na nasa inyong pamilya. Come on! In Jesus' name, we destroy it. In Jesus' name, we cast out the spirit of poverty, the curse of poverty. In Jesus' name. In Jesus' name, we destroy. Curse of poverty, we destroy. Yes, right now. Come on, declare it. People of God, sabihin mo. Sabihin mo, we destroy in Jesus' name the spirit of poverty, the curse of poverty. Hallelujah. Yes, come on. Come on. Hallelujah. Come on. Hurra baba baba shena na na yere behaye. Ye karaba shena na na ye. Hallelujah. 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 We declare it. We declare it right now. We declare it. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. It is done. 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 Hallelujah. Hallelujah. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as the glory fills this place. You alone deserve our praise. Come on! The name above all names. Be exalted now in the heavens. Come on! Declare it! You're the name above all names. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. Above all names, you worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Thank you, Lord. Silyuhan mo kami ng tagumpay, aming Ama. Sa pangalan po ng Panginoon, sa patnubay ng Espiritu Santo, silyuhan mo kami ng tagumpay. At ang gawain mong ito, Lord, ay pinagpala mo. Biniyayaan mo kami, Panginoon. Samahan mo kami, gabayan at patnubayan. At patuloy na silyuhan ng iyong pag-ibig. Lord, truly, Lord, we came out of our comfort zone. And now, O Lord, we destroy the works of poverty, even the curse of poverty in our family. Yes, Lord, your people will be blessed. Your people, oh Lord, will be blessed forever. In the name of Jesus. We give you honor. We give you glory. In the name of Jesus Christ, our Lord and our King. Hallelujah. In the name of Jesus. Manatili po tayo nakatayo. Tayo po ay dadakong naman ngayon sa communion. Pangunahan tayo ni Pastor Ray. Kaluwalhatian mo ang tangi kong hinaangad. Ang presensya mo ang laging kinauuhawan. Pagmamahal mo ang laging nararanasan. Panginoon, ikaw ang lagi kong inaasam.
Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Sus, pangalan mo ang laging sasambitin, purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Tangi kong hinahanap ang presensya mo, ang laging kinauuhaw. Pagmamahal mo ang laging naranasan. Panginoon, ikaw ang laging kong hinasan. Samba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin, purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin, purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoon karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin, purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin.